Hello Taurus, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. At kung bago kayo rito, welcome din po kayo. Please subscribe, like, share my videos, and leave me a comment kung nakaresonate po kayo. Tignan natin kung anong mga mensahe ng universe para sa iyo. Sa ngayon, first message ninyo is Six of Swords. So, this is transition coming up. No, Taurus, meron ditong pagbabago and this is a major change in your life kasi you are letting go of something dito. No, po pwedeng you are letting go of your job, letting go of your career, you're letting go of a person, of a relationship, yung ganon. So, whatever it is, no, yung sitwasyon ninyo rito na ile-let go ninyo or iiwanan ninyo, this is something na you're going to leave behind you kasi parang ano na to pahirap na to sa buhay ninyo. You know, pabigat na to sa buhay mo, pahirap na to, and you're putting an end to this situation kasi alam mo sa sarili mo na there is something better, no? Better than where you are now. Better than kung ano man ang meron ka sa ngayon. At pagod ka na rito Na-stress ka na ng bonggang-bongga dito. Pagod ka na. This could be a toxic person that you're dealing with dito or toxic situation, whatever it is. You know, you are going to leave that behind you na. Kasi wala na. Hirap ka na Pagod ka na. Alright? So, travel is very imminent as well for some of you rito. Yeah, so look at this. We have Knight of Wands. So, talagang definitely may travel. Ang iba sa inyo, pwedeng ang iba sa inyo magra-relocate din, no? So, ngayon, you are going to be fearless, confident, no, about yourself na tama itong gagawin mo. Ang pag-alis, pag-iwan sa sitwasyon na to at sa tao, sa mga tao, at sa paligid ninyo whom you dealt with dito sa toxic situation na to. So, ano ka na? Ito na yung parang, in a way, win mo ito. Panalo mo ito. Kasi finally, nagkaroon ka na ng lakas ng loob, tibay ng dibdib, na harapin ang sitwasyon na to head on. At ito ang inyong desisyon. Para maging masaya ka na, para makapagsimula ka ng bagong buhay, para mabawi mo na yung peace, no? Na hinahanap mo. Ito na, yung pag-iwan mo is your tagumpay. You know, kasi kumbaga, mau-overcome mo na yung sitwasyon na to, makakalagpas ka na sa ganitong sitwasyon at mas magiging mas magiging masaya ka na dito. Kaya, go for it. Okay? So, what else? We have the Knight of Cups. Ayan. So, this is an offer. You know, baka meron ditong magsusorry sa'yo. Possible na kung kunyari merong mga taong nakasakit ng inyong damdamin, mga taong niloko ka, pinagsinungalingan ka, or kung ano mang klaseng betrayal, yung ganon, ang ginawa nila sa'yo. Maaring sa ngayon, they will realize, no? Or he or she will realize na it's about time na para humingi ka na ng tawad, no? Kasi baka ma-realize na ng mga taong ito na nagkamali sila sa'yo, no? You deserve better than what they did. Kaya maaaring marirealize nilang mga lahat ng yon, and maybe, yun nga, makahihingi sila ng sorry na sa'yo, no? Or magsusorry na sila sa'yo. O pwede rin na merong romance dito. Baka meron ding papasok sa bagong love and romantic relationship dito for some of you naman, lalo na if you are still single, no? Kaya good luck sa'yo. At may pakilig din, no, na factor ito kasi maaaring yung manliligaw sa'yo pwedeng aayain ka na mag-date, aayain kang lumabas, you know. So, good luck sa'yo. So, we have the Smith. We have overthinking and taking action. Ayan. So, tapos ka na dito, you know, sa pag-overthink. Kaya nga ngayon, maglalakas ka na ng loob na iwanan na ang situation na to kasi na-overcome mo na to.
no? Kung dati, 'di ba, lalo kang na-stress, lalo kang naguluhan sa buhay mo kaya hindi ka basta-basta nakakaalis sa sitwasyon na to because maybe at some point na-stress ka ng bonggang-bongga kasi you've been overthinking, you've been overanalyzing things at naghalo-halo na, naging fragmented na yung isip mo. But ngayon, maybe na overcome mo na yon at mas nagkaroon ka na ng kalinawan sa inyong isipan at sa ngayon kung ano man yung sa tingin mong makakabuti para sa iyo, that is what you are going to focus on and you are definitely going to start taking action para ikaw ay makapagbagong buhay na. So we have the Spy Master, knowledge and distrust. So isa sa mga dahilan ng pag-iwan mo sa taong ito, kung person mo man yan or jowa mo man yan kasi wala ka ng tiwala sa kanya. Sa isang relasyon kapag wala ng tiwala, nako, guguho na yung inyong relasyon dito. Kaya maaaring may ganong factor, no? Yung pag-iwan mo sa taong ito kasi wala kang tiwala sa kanya. Marami ka nang nalaman about that person, marami ka nang nadiskubre, marami kang nabalitaan, marami kang nalaman from other people, no? Na this person is definitely not a trustworthy person. Kaya siguro may isip mo na para ano pa, 'di ba? Hindi ka naman na magiging masaya sa kanya kasi wala ka naman ng tiwala sa kanya, hindi ba? So papaano pa bubuuin, no, ang isang matibay na pagmamahalan or isang matibay na relasyon kung walang tiwala, 'di ba? Kaya maaring 'yan ang isa, no, sa mga dahilan kung bakit kayo ay aalis, kung bakit ninyo iiwanan ang inyong person. So, what else? We have the air, unseen potential, and hesitation. So, siguro sa una, nagdadalawang isip kayo, papatawarin ko na ba to or hindi, 'di ba? Kaya ko na ba na kalimutan ang kanyang mga nagawa sa akin, yung mga ganon. So at first, parang there is a hesitation on your part if magpapatawad ka na or hindi. But siguro you are going to eventually forgive kasi mas pipiliin mo yung kapakanan mo. Kasi 'di ba, pag nagpapatawad tayo, we're not doing it for them. We're not forgiving them just because they have asked for forgiveness and because iniisip natin sila, nagpapatawad tayo kasi gusto natin na malagpasan na natin yung sama ng loob, yung bigat ng dibdib natin, 'di ba? We are forgiving because we are doing ourselves a favor na makaalis na tayo sa ganong sitwasyon at para tayo ay makapagsimula na ng ating bagong buhay. 'Di ba? Kaya good luck sa'yo. Thank you for watching. Love and light. Namaste.